Ngayon pong 2025 ay gumawa si Polkadot ng malaking hakbang para mas makilala sa mundo ng traditional finance. Nag-launch po siya ng isang bagong division na tinatawag na Polkadot Capital Group. Ang layunin nito ay makaakit ng mga bangko, asset managers at saka venture capitalist para mas mapalapit sila sa Web3 at saka blockchain world. Sa madaling salita, gusto po ni Polkadot na maging tulay sa pagitan ng traditional finance at decentralized finance. Dahil dito, mas malinaw na nakikita natin ang direksyon ng project para mas maging appealing sa mga malalaking institution. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ba ang Polkadot Capital Group. Ang Polkadot Capital Group ay isa po itong bagong sangay or branch na nakatutok lamang sa mga financial institutions. Pinamumunuan ito ng mga eksperto sa parehong traditional assets at saka digital assets. Ang kanilang plano ay magbigay po ng tamang resources at educational content para makapagsimula ang mga institution na sumali sa ecosystem ni Polkadot. Ang ibig sabihin po nito ay bibigyan nila ng malinaw na impormasyon ang mga bangko at investors kung paano po gumagana ang Polkadot, ano ang mga risk at paano ito makakatulong sa kanilang operations. Ngayon, pagdating po sa market impact nito ay kapag mas maraming institution ang pumapasok kay Polkadot, malaki po ang posibilidad na tataas ang demand sa DOT token. Maaari itong magdulot ng price increase lalo na kapag naging aktibo ang malalaking players tulad ng mga bangko at saka investment firms. Ngayon ay paano naman po makikinabang ang mga bangko at investors dito? Isa po sa mga pangunahing alok ng Polkadot Capital Group ay ang pagbibigay ng market insight, educational content at saka strategic partnerships. Kung dati ay nakatuon lang ang Polkadot sa mga developers at saka crypto enthusiasts, ngayon ay binubuksan na niya ang pinto para sa mga traditional na institutions. Ang mga bangko at asset managers ay makakatanggap ng impormasyon tungkol sa exchange technologies, tokenization ng real-world assets at pati staking at saka DeFi. Kaya ang market impact po nito ay kapag naipakita ni Polkadot ang tunay na gamit ng DeFi at tokenization sa mga institution, maaari po itong magbukas ng bagong demand para sa kanyang ecosystem. Posibleng magkaroon ng mas maraming liquidity sa loob ng Polkadot network na maaari pong magdulot ng mas stable na presyo ng DOT sa long term. Ngayon ay ano po ang mga pangunahing focus ng bagong division? Yan, may apat po na pangunahing direksyon ang Polkadot Capital Group. Una ay ang education. Dito ay magbibigay po sila ng content para mas maintindihan ng institution ang blockchain world. Pangalawa ay ang market insight. Magbibigay po sila ng gabay para sa tamang galaw base po sa data. At ang pangatlo ay ang strategic partnership. Yan, bubuo po sila ng koneksyon sa pagitan ng traditional finance at ang Web3. At ang pang-apat ay ang real-world asset tokenization. Ito po ay pagpapakita kung paano po gawing token ang mga real-world assets tulad ng real estate or bonds. Kaya ang market impact po nito ay kapag naging successful ang real-world asset tokenization, maaari itong magdala ng trilyong-trilyong halaga ng traditional assets papunta sa blockchain. Ang ganito pong scenario ay sobrang bullish para kay Polkadot dahil siya ang magiging platform na gagamitin ng mga institution. Yan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa Polkadot 2.0. Yan, ano naman ang kaugnayan ng Polkadot 2.0 na ito? Sakto po ang timing ng launching ng Polkadot Capital Group
dahil kasabay nito ay ang Polkadot 2.0 upgrade. Kung dati ay gumagamit sila ng Parachain Auction System, ngayon ay papalitan ito ng Agile Core Time. Sa dating sistema, ang mga project ay kailangang makipagkompetensya at mag-lock ng capital para sa 2-year lease. Sa bago namang sistema, mas flexible na dahil parang pay as you go na lamang. Kaya ang market impact po nito ay ang bagong sistema ay magpapadali sa mga project at kumpanya na gumamit ng Polkadot network. Kapag mas accessible ito, mas marami pong institution ang makakapasok na hindi kailangang maglabas ng sobrang laki ng puhunan agad-agad. Ang ganitong accessibility ay maaari pong magpataas ng adoption rate at magdulot ng mas mataas na presyo ni DOT. Ngayon ay bakit target po ni Polkadot ang mga institution ngayon? Isa po sa mga dahilan ay ang lumalaking interest ng mga institution sa blockchain. Sa US, mas nagiging malinaw na ang regulatory environment. Dahil dito ay mas nagiging open ang mga bangko at investment firms sa ideya ng paggamit ng blockchain technology. Si Polkadot ay nakakita ng oportunidad dito. Gusto po niyang mauna bago ang iba at maging pangunahing tulay or bridge para sa mga institutions na gustong lumipat sa Web3. Kaya ang market impact po nito ay kapag nagtagumpay si Polkadot na maka-attract ng malalaking financial institutions, magiging malakas ang suporta sa presyo ni DOT. Maaari rin itong magbigay ng kumpiyansa sa retail investors na sumunod sa galaw ng mga malalaking players. Bilang panghuling katanungan ay ano ang maaring mangyari sa presyo ni DOT sa mga susunod na buwan. Kung titignan po natin ang pagsasama ng Polkadot Capital Group at ang Polkadot 2.0 ay parehong nakatutok sa accessibility at saka adoption. Ito po ang dalawang bagay na laging tinitingnan ng investors bago po pumasok. Kung magsimula ng pumasok ang mga asset managers at venture capitalist sa ecosystem, tataas po ang demand para kay DOT. Hindi ito agad-agad mangyayari, pero posibleng makita ang gradual na pagtaas ng presyo lalo na kapag naging successful ang kanilang educational at saka partnership programs. Yan, bilang panghuli, sa tingin ko po ay maganda ang timing ni Polkadot sa pag-launch ng kanilang Polkadot Capital Group. Kasabay po ng Polkadot 2.0 upgrade, mas pinadali nila ang paraan para makapasok ang mga project at saka institutions. Kung tutuusin, hindi madaling makuha ang tiwala ng mga malalaking bangko at asset managers. Pero sa pagbibigay po ng education at partnership opportunities, malaki ang chance na makumbinsi sila. Para sa akin, Para po sa akin ay bullish ang development na ito. Kapag mas maraming institution ang pumasok, magiging mas solid ang ecosystem ni Polkadot at makikinabang dito ang presyo ni DOT sa long run. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.